Day in my life in Saudi. Ngayon pala ay March 3, 2026. Nagkaroon nga pala ng drone attack dito sa US Embassy sa Riyadh. Dalawang drones ang tumama sa US Embassy sa Riyadh, nagdulot ng maliit na sunog at konting damage sa building. Wala namang namatay at nasaktan at mabilis na kontrol ng sitwasyon. Ito ay parte ng mas malawak na retaliation ng Iran dahil sa tensyon nila laban sa US at Israel. Kahapon, March 2, attack naman sa Aramco refinery sa Ras Tanura. Isang malaking Aramco refinery sa Ras Tanura ang tinamaan ng drone. Nagkaroon ng sunog pero agad naman itong naapula. Ang operations temporarily stopped for safety at target ito dahil strategic ang oil facilities ng Saudi. May ilang flights na na-delay o na-cancel na. May special flights na pinauwi para sa stranded passengers. May mga board exam din sa Saudi na mga ibang Gulf countries na postpone dahil sa security concerns. Bakit ba ito nangyayari? Kasi ito dahil sa malaking regional conflict. Noong March 2, nagkaroon nga ng US-Israel strike sa Iran. Sumagot ang Iran at allied groups gamit ang drones at missiles sa iba't ibang Gulf countries at kasama na ang Saudi Arabia. Hindi naman Saudi ang main target pero naapektuhan dahil sa presence ng US facilities at oil infrastructure. Yung US Embassy pala nagkaroon ng drone attack ay malapit doon yung Philippine Embassy natin. Dito lang sa Riyadh din yun. At dahil nga sa umulan kanina, ihatid ko nga yung mga ka-flatmate ko. Napabili na rin pala ako ng John Burger kasi ito lang ang bukas dito. May mga companies na rin katulad nitong kasama ko na nagkaroon ng memo na wala na daw silang pasok. Hello po guys. So yan. Today po yan yung kalsada. Umulan po kasi. Dito na ako sa workplace ko. At medyo tahimik talaga lahat ngayon. Kunti lang ang sasakyan. Sa dami na nangyayari ngayon, mga attacks, alerts at news na minsan nakaka-worry, normal lang na makaramdam tayo ng takot o pag-aalala. Lalo na pag may mga alarming updates tungkol sa mga nangyayari ngayon, mga drone missiles attacks, at parang ang bigat ng mundo minsan, di ba? Pero kahit gano'n ang sitwasyon, gusto ko lang ipaalala na huwag tayong mawala ng pag-asa. Lahat ng problema kahit gaano kahirap, may solusyon. Kahit mabagal pero dumarating, di ang importante, kalmado tayo. Aware tayo at hindi tayo nagpapadala sa takot. Life may shake us pero hindi niya tayo binibitawan. Kaya kapit lang, magdasal at maniwala na magiging maayos din ang lahat. Step by step, day by day, we'll get through this together. Malayo man tayo sa pamilya natin, stay stronger lang talaga. Andito na po pala ako sa work ko, kaya naman tuka ko, kakain muna ako habang wala pang mga tao. Napakatahimik talaga ng buong city, lalo ngayon may mga nangyayaring ganito at Ramadan pa. Nagkaroon na rin pala ng price increase sa gasolina. Ito nga sa opisina, walang katao-tao, kaya naman nag-punch in na ako. So stay alert guys, and hanggang sa muli, thanks and bye!